Praise God, mga kapatid. Hallelujah. Tunay na nakila ang Panginoon. Tunay na lapat ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord, mga kapatid. Na-share ko naman ito, mga kapatid, sa mga young people kahapon, mga kapatid. Pero gusto kong i-share sa inyong lahat, mga kapatid, sapagkat ang Diyos tunay na tapat, tunay na dakila, mga kapatid. Hallelujah. Nasaksihan ko naman, mga kapatid, na ang Panginoon dinidinig ang ating mga panalangin. Mga kapatid, hallelujah, praise the Lord. Nandong Sunday, mga kapatid, nag-pray ako sa Lord. Nagkawalawang desire sa Lord. Sabi ko, Lord, gusto ko din mag-fasting. Praise God, hallelujah. Eh, wala akong time, mga kapatid, kasi college ako, praise God. Pero ang Lord mismo ang gumawa ng paraan. Bakit natinig ka? Kasi yung subject ko ng every Saturday, mga kapatid, inatis ng Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, araw mo dapat yun. Praise God. Dapat magpapasting si Nika doon. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Doon ko nasaksihan ko din, mga kapatid, yung dinidinig ng Panginoon yung panalangin ko, mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord. At isa ito, mga kapatid, itong gawain na ito, mga kapatid, itong afternoon youth fellowship natin, mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Pinagplanuhan namin ito ng mga leaders, mga kapatid. Pinagpray namin ito, mga kapatid. Hallelujah, praise God. At ngayon, nandito na tayo. Hallelujah. Enjoy natin ito, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Enjoy natin itong moment na ito. Na nandito tayo, mga kapatid. Nakatuspos tayo ng banal na Espiritu, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan, mga kapatid, praise the Lord. Nalit tayo, mga kapatid, na worship sa ating Panginoon. Nabuhay, mga kapatid. Hallelujah. Nandito tayo upang pumuli sa ating Panginoon. Mga kapatid, hallelujah. Yung oras natin ng hapon ay Sunday, mga kapatid, dito tayo. Praise God, kasi bakit, mga kapatid, gutom yung spiritual natin eh. Gutom yung spiritual natin, hindi lang physical. Yung nagugutom, mga kapatid, hallelujah. Yung spiritual natin, mga kapatid, kailangan ng pagkain. Ano yun? Salita ng Panginoon. Praise the Lord, mga kapatid, hallelujah. At etong gawain na ito, mga kapatid, hallelujah, magpagamit tayo. Tayong mga junior youth, mga senior youth, mga kapatid. Hallelujah, ito ang simula ng paglago ng mga young people sa INJ. Hallelujah, praise the Lord. Papasalamat ang sa Panginoon. Dahil, mga kapatid, yung mga leaders natin, walang sawang nananalangin sa atin. Hindi tayo hinahayaan ng Panginoon na mahiwalay sa Kanya. Mga kapatid, hallelujah, kasi nandito tayo eh. Makikinig tayo ng Kanyang salita, aawit tayo, mapupuri tayo. Hallelujah, praise the Lord. Itong time na to, mga kapatid, every Sunday. Praise the Lord, mga kapatid, every Sunday. Nang hapon, mga kapatid, bigyan natin ng oras ng Panginoon. Tsaka na yung gala-gala na yan, mga kapatid. Mas masaya sa piling ng Panginoon. Hindi kayo magsisisi, mga kapatid, na pinili natin kung lugar na to ngayong hapon. Bakit, mga kapatid? Hallelujah. Kasi, mga kapatid, hallelujah, share ko lang ito, mga kapatid, ha? Masaya nga tayo sa sanlibutan, mga kapatid, pero paano kapag dumating ang Panginoon? Sasaya po ba tayo? Praise God. Hallelujah. Mas maganda na nandito tayo sa piling ng ating Panginoon. Mas maganda na nandito tayo, mga kapatid, hallelujah, upang sambahin ng ating Panginoon. Praise the Lord. Nawa, Panginoon, nawa, mga kapatid, i-bless tayo ng Panginoon. Dahil narito tayo, dahil pinili natin ang Panginoon kaysa sa anumang bagay sa lugar, sa sanlibutan. Mga kapatid, hallelujah, praise God, Jesus. At yun lang, mga kapatid, sorry na pahaba, mga kapatid, ang aking pasasalamat kasi grabe yung presensya ng Panginoon, grabe yung ano sa akin ng Panginoon, pangungusap sa akin ng Panginoon, mga kapatid eh. Hallelujah, sana mga kapatid, maramdaman natin yun. Hallelujah, sa ating kalagitnaan, mga kapatid, alam ko na ang Panginoon ay kikilos sa lugar na ito. Maramdaman natin ang kanyang presensya. Hallelujah.
Praise the Lord, Jesus. Praise the Lord. Sabi niya, sinabi niya, hindi ka dapat yung oras natin, dito tayo, mas piliin natin dito sa bahay, iyakan. Kamisan pala, mga kapatitan. Dito sa bahay ng ating Panginoon. Tinatawagan natin ang pinakapogi natin song leaders.
spiritual. Galing mga kapatid. Ito na mga ating spirito. Ang physical natin mga kapatid, hindi kusog na kasi kumain tayo ng pagkain. Amen. Hallelujah. Ano ang pagkain ng spiritual natin? Praise the Lord! Salita ng Panginoon! Ang naman tayo makinig ng kanyang salita. Amen. Ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin kaliligtas. Sabi dito mga kapatid, wala nang ibang pangalan. Walang ibang pangalan, kundi ang Panginoon natin Jesucristo lamang ang may pangalan ng tagapagligtas. Gawa 16:31, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at naliligtas ka. Dapat ang iyong sambahayan. Praise the Lord! Manampalataya tayo kay sa Kristo kasi siya lang yung may pangalan ng kaligtasan natin. Ang mga taong malayo sa Diyos, malayo sa tunay na pananampalataya, ay nalilito at di alam kung sino ang totoong tagapagligtas na dapat lapitan at paglingkuran. Ayon sa lumang tipan ng Biblia, ay may mga taong ang kanilang Diyos na tagapagligtas na kinikilala ay si Baal at Astarot. Sabi dito mga kapatid, hindi nila alam yung katotohanan, hindi nila alam kung sino yung sasambahin nila, hindi nila alam kung sino yung tagapagligtas. Ang kinikilala nila ay si Baal at Astarot na hindi naman totoong tagapagligtas. Kasi si Kristo lang talaga yung merong katotohanan at siya lang makakapagligtas sa ating mga kapatid. Wala nang ibang pangalan maliban kay Jesu Kristo. May mga taong inihahandog ang kanilang mga anak sa apoy kay Moloch sa pag-aakalang sa gaanong paraan sila ay maliligtas. At iyon ang kanilang kinikilalang Diyos at tagapagligtas. Sabi dito mga kapatid, kaya hindi nila alam mga kapatid. Kaya iba yung sinasamba nila kasi hindi nila alam ang totoo mga kapatid. Sabi dito sa Gawa 17:29, yamang tayo ay lahi ng Diyos, ay hindi marapat natin isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilang o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ang Diyos, walang kapalit yan mga kapatid. Libre
dito sa lupa ng higit pa kaysa Panginoon. Ang mga ito ay walang kabuluhan ayon kay Kristo. Pwede po sa Luke mamaya. Mayroon ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. Itong mayaman na tao, wala siyang inisip kundi yung kayamanan sa lupa dito. Yung araw-araw niyang kinakain magagandang pagkain, nagsusuot siya ng mga matatangyang damit. Pero, di niya alam ang salita ng Diyos, di niya alam ang kaligtasan. Mga kapatid, ayon sa banal na kasulatan o Biblia, ang Panginoong Hesukristo ang totoong tagapagligtas na maasahan ng sino mang tao lumalapit at nagtitiwala sa Kanya. Filipos 3:20 po. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Ang tagapagligtas natin ay si Hesukristo. Sabi dito sa Biblia, mga kapatid, wala nang ibang sinabing pangalan na magliligtas sa atin, kundi si Hesukristo lamang. Sinasampalatayanan at ipinangaral ng lahat ng mga apostol, si Hesukristo ang tunay na tagapagligtas. Yan, 68 po. Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Ang Panginoon lang ang makakapag-promise sa atin na meron tayong buhay na walang hanggan. Hindi yung mga tao dito sa mundo. Ang dapat gawin ng tao upang siya ay magkaroon ng tunay na tagapagligtas. Sa palatayaan ng tagapagligtas na sinasabi ng Biblia, ang Panginoong Hesukristo at lipat sa Kanya ay wala nang iba. Praise the Lord! Pagsisihan at talikuran ang mga nagawang kasalanan. Gawa 6:19 po. Kaya nga magsisi kayo at mga balik-loob upang magabawi ang iyong mga kasalanan, upang kung magkagayoy ay magsilating ang mga panahon ng kaginhawaan mula sa harapan ng Panginoon. Sabi dito mga kapatid, kailangan natin pagsisihan ang mga ginawa natin kasalanan. Talikuran ito mga kapatid, upang tayo ay maligtas mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Di natin kailangan ng mga bato-bato o ginto-ginto. Ang kailangan natin ng Panginoon lamang na magpilitas sa atin. Sa pinag-Kristo sa ikapapatawad ng mga kasalanan, mga kapatid. Para mapatawad ang ating mga kasalanan, kailangan natin ang bautismo sa pangalan ng Panginoon. Amen. Tanggapin ang tatak ng Diyos ang bautismo sa Espiritu Santo, mga kapatid. Kailangan tayo magkatatag para tayo ay maligtas, mga kapatid. Kailangan natin ng pagsisisi, repentance, mga kapatid. Amen. Para tayo maligtas. Sabahin at paglingkuran ng Diyos na may kabanalan. Kailangan natin ng kabanalan, mga kapatid, upang tayo ay maligtas at sambahin ang nag-iisang pangalan at isang Diyos, mga kapatid. Si Jesucristo, Panginoon. Panginoon natin, Diyos, ang Panginoon mong Diyos, at tagapagligtas natin, mga kapatid. Siya ay pinahang sa krus para sa ikapagpatawad ng ating mga kasalanan, mga kapatid. Amen. Hallelujah, hallelujah. Ikaw po magpapay sa akin, Panginoon. Ligtas niyo po kami. Hallelujah. Siya lang ang may pangalan. Siya ang pangalan, si Jesucristo, ang magliligtas sa akin lahat.
Yes, Sir Jesus. Lord Jesus, hallelujah. Sa isa na po, kayo'y mga pahayag at mga pasakit o magsanggunian sila magkasama. Sinong nagpakilala nito mula ng mga unang panahon? Sinong nagpahayag niya o ng una? Hindi ba ang Panginoon at walang Diyos iban sa akin? Isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Walang iba liban sa amin. Nagpilit na sa akin sa mundo ito, mga kapatid. Sa Gawa 16:31. Manampalataya ka, mga kapatid. Ito yung sinasabi lagi, mga kapatid. Manampalataya ka sa Panginoong Jesucristo dahil siya lamang ang magliligtas sa atin. Siya lamang ang makakapagligtas sa atin, mga kapatid. At wala nang iba. Lord to God. Nibigay ko na po sa atin, MC. Praise the Lord, mga kapatid! Hallelujah! Sino ang ating tagapagligtas, mga kapatid? Si Jesus, mga kapatid! Hallelujah! Walang ibang Diyos, kundi ang ating Panginoong sa Jesucristo lamang. Mga kapatid, more pa ba? More pa ba, mga kapatid, ng salita ng ating Panginoon? Praise God! Hallelujah! Kung more pa, mga kapatid, tinatawagan mo na natin ang ating pinakapoging pastor! Praise the Lord! Hallelujah! Si Pastor Nilo Bartolamo po. Pumigil po. Sa magandang hapon sa bawat isa. So, magpatuloy tayo, magpatuloy kayo. Kasi ito yung gawain na gusto ng Panginoon. Amen. Amen? Yung dumating yung blessing ng Panginoon, yung araw ng Pentecostes, yung sila ay binigyan ng Diyos ng kagalakan kasi puro sila problema dun eh. Wala silang makain, walang mainom, ang iba pinapatay, kaya nagtitipon-tipon sila sa isang lugar. At habang sila nagtitipon-tipon, may nagpupuri, may nagpapalakas ng salita, katulad ni Jassy, walang ibang Diyos na tagapagligtas si Jesucristo. At mga kapatid, habang sila nagtitipon-tipon, binaba ng Diyos ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen? So kaya, kapag tayo po ay sumasama sa pagtitipon-tipon, sige nga, Hebrews 10:25, sige nga, tingnan natin. Hindi naman tayo magtatagal, mamaya tapos na natin. Okay, ang sabi dyan, ay huwag nating pabayaan ang pagkakatipon. Amen. Na kaya ng ugali ng iba, kundi mga pangaralan kayo sa isa't isa. Eh, meron nangaral eh. Maliit lang, pero Praise God! maliit lang, pero maliit nga. Okay. Kundi mga paralan kayo sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw. Okay. Nung nangaral si Apostol Pedro, sabi ni Pedro, mangagsisi kayo, lumapit kayo sa Diyos, malapit na ang katapusan ng sanlibutan, noon yun. Oo. So, kung si Pedro noon nangaral na lumapit kayo sa Diyos, magbalik loob sa Diyos, maglingkod sa Panginoon kasi malapit na ang katapusan ng sanlibutan. Kung noon ipinangaral niya ni Pedro, lalong malapit na tayo ngayon. Amen? Lalong malapit tayo ngayon. Kaya wag nating sasayangin ang panahon ng paglilingkod sa Diyos. Okay. So, narinig ko kayo na si Norly na nag-uusap silang dalawa na patungkol doon sa isang tao na nung siya namatay ay napunta siya doon sa apoy ng pagdurusa. Pakinig kayo.
Kaya kailangan natin ang ipinangaral ni Jassy na walang ibang tagapagligtas kasi mayroon pong 2 taong pupunta ng tao pagkatapos mamatay. Ang akala natin, pag ang tao namatay, tapos na. Ang akala natin, pagka ang tao namatay, namamahinga na siya, natutulog lang siya. Hindi. Ang tao pag namatay ay ang kung ligtas doon sa langit. Pero kung hindi ligtas doon sa impyerno. At ang impyerno ay lugar ng kahirapan. Ang impyerno ay lugar na doon ikaw ay iiyak na walang katapusan. Sa impyerno ay walang tubig. Sa impyerno ay walang pagkain. Sa impyerno ay madilim na lugar. Sa impyerno ang maririnig mo doon ay puro iyak. Samantalang kung doon ka sa langit pupunta, napakagandang lugar. Walang sakit, walang gutom, walang hirap, at walang kamatayan. Sa impyerno, puro hirap, araw at gabi ang tao, pahihirapan sa apoy. Kaya kinakailangan, magpursige tayo na lumapit at maglingkod sa Panginoon. Kaya nga, kahit malayo yung lugar nila, tawi-tawi, pinupunta natin para makasama sa paglilingkod. At hindi lang sila ang ating dapat pupuntahan. Yung mga kapitbahay natin, yung mga kakilala natin, atin silang dadalhin para sila rin ay iligtas ng ating Panginoon. Kasi kung hahayaan natin sila, wala tayong pakialam sa kanila, kawawa naman. Amen? Nandiyan ba kayo? Ngayon natin mga kapatid yung sinabi ko. Sa Marcos 9, talatang 47. O, tingnan natin, basa. That 47. At kung ang mata mo ay makapagpatisod sa iyo, ay dukitin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata, kaysa may 2 kang matang mabulid sa impyerno. Ibubulid ng Diyos ang taong ayaw maglingkod, yung ayaw makinig ng salita ng Diyos, ayaw lumapit sa Panginoon, ayaw magpuri, ayaw sumamba, ibubulid sa impyerno. Tingnan natin kung ano ang impyerno sa 48. Okay. Anong sabi diyan? Na doon hindi namamatay ang uod, ang kanilang uod, at hindi namamatay ang apoy. Yan ang lugar ng impyerno. Kaya magpursige tayo. Ang akala natin, pagka ang tao mamatay tapos na, hindi po. Itatapos sila dyan sa impyerno. Ng impyerno, hindi namamatay ang apoy at hindi namamatay ang uod. Doon itatapon ang tao na hindi ligtas, ayaw maglingkod sa Diyos, ayaw lumapit sa Panginoon. Ang sabi ng Biblia sa Mateo 24, last verse, Matthew chapter 24. Ito yung sinabi ng Panginoon. Okay? Matthew 24, verse 51. Okay, ano sabi dyan? At siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaybabaw. Doon na nga ang pagtangis at paggalit ng marangipin. Wala nang gagawin ang tao pag napunta sa impyerno. Doon tatangis sila, walang katapusan. Sino sa inyo ang tangis lang ng tangis? Wala ng pagkain, wala ng inom, tangis ka lang, iyak ka ng iyak. Iyak ng iyak, araw-gabi umiiyak ka dahil sa hirap ng impyerno. Ikaw, may gusto mo sa impyerno? Ikaw, may gusto mo? Mahirap doon. Ikaw. Walang tao, okay, ganito. Walang tao na gusto sa impyerno. Pero, kahit ayaw mo sa impyerno, pero ayaw mo naman maglingkod sa Diyos, impyerno ka pa rin. Pero ayaw mo doon. Impyerno ka pa rin. Ayaw mo sa impyerno, pero ayaw mong mabago ang buhay mo, impyerno ka pa rin. Ayaw mo sa impyerno, pero, I'm sorry the word, dito wala na dito yan. Ang lumalabas sa bibig mo. Ina mo.
Bawal, wala, hindi maganda yun. Hindi pwede, halimbawa, tayo mga GB, bawal ng GB. Halimbawa, si GB, ito. Mumurahin siya. Sasabihin, demonyo ka. Hindi yan demonyo. Okay, thank you. Kaya hindi, wag kang magmumura. Demonyo ka. Di pwede. Tapos sabi ko, ina mo. Alam nyo na yun, di ba? Bawal yun. Kasi, ang sabi ng Biblia, ang tao, yung katabi mo, yan ay nilikha ng Diyos. Yan ay nilikha kawangis ng Diyos. Hindi wangis ng demonyo. Kaya yung katabi mo, di ba, minsan hindi natin napipigilan yung pag may galit tayo na umura natin. Kaya kailangan pag may galit ka, inom ka na lang ng kape, inom ka na lang ng tubig, tapos aawitan mo na lang na pupurihin ka. Amen. Aawit ka na lang. Kay buti-buti mo, Panginoon. So, aawit ka na lang. Mga kapatid, ano po? Kaya, kung ayaw natin sa impyerno, magsikap ka na maglilingkod sa Panginoon. Tingnan nga natin sa Lucas Kapitulo 18:13, I think. Okay, Lucas 13:23 at 24. Lucas 13, 23-24. Tingnan natin, magtatapos na tayo. At may nagsabi sa kanya kay Jesus, Panginoon, kakaunti baga at maliligtas? Ganda ng pangalan ni Jesus. Panginoon, kakaunti baga at maliligtas? At sinabi ni Jesus sa kanila, 24. Makinig yan. Tingnan natin. At magpilit kayong magsipasok sa pintuang makito. Magpipilit yan. Katulad si Francis. Ang layo. Ano nung galing siya? Malaria. Malaria pa yun eh. Bisan, pag walang sasakyan, walang tira, naglalakad yan. Tama ba ba ni Francis? Kasi gusto niyang maligtas. Gusto niyang makapasok sa langit. Hallelujah! Gusto niyang maligtas. Kahit na malario, nasa malaria. Naglalakad papunta rito. Kasi ang sabi dito, sinutupad ang sinasabi ng Biblia, magpilit kayo magsipasok sa pintuang makipot sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap, marami ang gustong papasok sa langit, pero ang sabi ng Biblia, ang hindi mangyayari. Okay, gusto mong papasok ka sa langit, kasi ayaw mo sa impyerno, gusto mo talaga sa langit, pero kapag hindi mo ginagawa na magbagong buhay ka, ang iba, mga kapatid, okay, makinig kayo. Nagpunta ko doon sa Alma, doon sa RCBC. Mas bata pa kay Jassy eh. Ginawa ka na yung silupin. Nagraragbi. Tapos, may sigarilyo pa, mas bata pa sa kanya eh. Nagdinig na yun. Tapos, mayroon pang malipat sa kanya. Mayroon ng alak. Huwag kayong mag-try, magsikap na maninigarilyo. Kapag maninigarilyo kayo, ibig sabihin, nagpa-practice kayo kagat ng apoy. Sabi ni Sita, yun, nakita mo ba yun? Simple lang yun. Pero, nagpaapoy ang bibig. Ang kanyang sinisilihan, Hope, Marlboro. Bawal yun. O kaya, nakita mo ba yun? Yung
yung mga kabarkada, ang gagaling. Mayroong daladalang horse, kabayo, red horse. Bawal yun. Huwag kayong titikim, red horse. Huwag kayong titikim ng sigarilyo. Kahit ayaw, kasabi natin, Pastor, bakit na mapupunta sa impyerno ang nag-iinom? Tingnan natin. Sabi sa Biblia, Proverbs. Okay, kaya yung alak bawal. Sa taong gustong pupunta ng langit. Pero kung gusto mong maglasing, nasa iyo yan. Pero kung gusto mo sa langit, walang lasing kasi pupunta sa langit. Amen? Walang may bisyo na pupunta sa langit. Kasi kapag pupunta doon sa langit yung lasinggo, baka magwala doon sa langit. Baka magwala doon sa langit. Maraming dito doon. Kaya hindi pwede doon sa langit yung magnanakaw kasi maraming dito doon sa langit. Baka nakawin niya. Hindi pupunta doon sa langit yung lasinggo kasi baka magwala. Ang sabi ng Biblia, yung lalakaran mo sa langit ay salamin. Salamin ang lalakaran. Salamin ay kung lasinggo, baka masira yung salamin ng Panginoon. Okay, tingnan natin. So, Kawikaan, Kapitulo, okay. Chapter 23, verse 20 at 21. Tingnan. Huwag kang mapasama sa mga mapaglango. Al mapaglango, alam niyo yan? Mga lasinggo. Huwag kang mapasama sa mga mapaglango. Kaya kung may kaibigan ka na naglalasing, nunca na ikaw sumama sa kanila. Kasi mapipilitan ka. Pag kinantsawan ka, duwag ka pala. Kala mo tapakin, duwag ka pala. Ngayon, ayaw mo namang sabihin duwag, kaya ko yan. Magpapakita ka rin ng gilas. Huwag kang mapasama sa mga mapaglango, makinig kayo, sa mga mayamong mga lain ng karne. Siyempre, pag mayroong alak, may pulutan yan. Amen? Okay, verse 21. Sapagkat ang mga manglalasing at ang mga bayamo ay darating sa karalitaan at ang antok ay nagbibihi sa tao sa pagkapulubi. Wala kang makitang lasinggo na gumanda ang buhay. Karamihan ng lasinggo natutulog sa kanal. Tama? Eh ako nung lasinggo ako natutulog ako sa kanal eh. May sapatos ako. Yung isa nakasuot, yung isa tanggal, hindi ko alam. Yung renus ko, hindi ko alam kung nasaan. Kasi dati, bago ako naging pastor, lasinggo din ako. Pero tinigil ko kasi hindi maganda. Okay? Darating sa karalitaan. Kaya kapag may kaibigan kang lasinggo, tumigil ka, huwag kang sasama. Mapapa-impyerno ka. Sabi nga, sabihin mo sa akin sino yung kaibigan mo at sasabihin ko rin kung sino ka. Kasi kapag ang kaibigan mo lasinggo, dati din ang araw, magiging lasinggo ka rin. Pero kapag ang kaibigan mo, Kristiyano, pagdating araw, magiging Kristiyano ka rin. Palakpakan natin. Okay. Verse 30. Verse 30. Silang naghihintay sa alak, silang nagsisiyaon upang humanap ng pinaghalong alak. 31. Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula. Pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saraw. Kaya pag nakakita kayo ng alak, huwag kang tumingin. Pag may alak ka. May alak ka. Huwag kang tumingin sa alak. Okay. Sa Habakkuk chapter 2 verse 15. Basa. Habakkuk chapter 2 verse 15. Sabi. 15. Okay? Habakkuk 15
Okay. Saba niya na nagpapainom ng alak sa kanyang kapwa. Minsan pag may birthday, may kasalan, bibili ng alak, hindi ka nga umiinom, pero bumibili ka ng alak para painom mo sa bisita mo. Or, ito, mag-inom, okay, utusan na kayo mag-igib ng tubig, utusan kayo magbili ng bigas, pero mga kapatid, pag utusan kayo bumili ng alak, kumari gawa kayo ng paraan na huwag ikaw. Mag-inom, basahin ka nito, basahin mo nga, hindi ka. Saaba niya ng alak sa kanyang kapwa na itinagdag mo ang iyong kamandag at nilalasin mo naman siya upang iyong mamasdan ang kanyang kahubaran. Kasi minsan, paglasing, naguhubad na yan. Kapag ang tao ang lasing, wala na yan sa katinuan. Kaya huwag niyong susubukan yan. Kapag subukan mo yan, mawawala ka sa alisin ka ng Diyos doon sa kanyang karian at itatapon doon sa walang pagtusan. Kaya magsikap na makamtan ang kaligtasan pangako ng Diyos. Magbago. Walang hindi nagmumura, hindi nagsisigarilyo, hindi naginom ng alak, at iwasan ninyo ang magkapagkaibigan sa hindi Kristiyano. Pastor, pwede bang maging kaibigan si JB? Pwede, Kristiyano. Pwede ba, Pastor, maging kaibigan si Jesse? Si Ronel? Pwede. Pwede bang maging kaibigan si Sister Tracia? Pwede bang maging kaibigan si Ate Kim? Pwede bang maging kaibigan si Faith? Yan, apilin yung kaibigan nyo, mga taong may takot sa Diyos. Yung mga tao hindi nabiling ko Diyos makasalanan, pwede nyo dadalhin sa simbahan. Dadalhin para maglingkod sa Panginoon. Okay? Sino sa inyo ang gusto sa kanila ng Panginoon? Yes! Palapakan natin na. Ang gusto doon sa impyerno, wala. Ulitin ko lang. Kahit ayaw mo sa impyerno, pero kapag walang magpapaw buhay mo, impyerno ka pa. Kahit ayaw mo sa impyerno, pero nung tumitikim ka ng sigarilyo, alak, impyerno ka pa. Lalo na yung siyabog ay tumigil. Marami akong kaibigan, mga kapatid, na nagtitik ng siyabog. Mga kapatid, ano po? Doon, mula dito sa Kamarin, papuntang Quiapo, binibilang yung poste. Mula dito sa Quiapo, mula dito sa Kamarin, naglalakad ng isa. Naglalakad, nagtututag. Isa. Dalawa. Tatlo. Gusto niyo? Sige, magsabu kayo. Magsabu kayo. Tikman ninyo. Tumigil kayo. Bukas makalawa, mga kapatid, kakadinahan ka para itali doon sa aligid. Huwag kayong magsasyabo, huwag kayong mag-inom ng alak, huwag kayong maninigarilyo. Kasi maganda po yung lugar na pangako ng Panginoon. Amen? Pakipalapakan natin. Magandang hapon po, mga kabataan, pagpalain kayo ng Panginoon. Every Sunday after na meron kayong fellowship, tayo ay tumayo. Ilapit ninyo ang inyong sarili sa Panginoon. Mayroon pa kayong anak, Lorde? Ano pa mayroon kayo? Ha? Ano? Yes. Yumuko po. Iyoko ninyo ang inyong ulo at sumunod kayo sa akin sa panalangin. Maging totoo ang pananalangin. Kung magbabasa kayo ng Biblia, lalo na din sa mga bagong young people, lagi kayo magbabasa ng Biblia at lagi kayo mananalangin. Huwag kayong makikisama sa mga tao hindi naglilingkod sa Diyos. Kasi kapag mapunta yan, kapag itapon ng Diyos sa impyerno, baka mapasama ka. Sumama ka doon sa mga tao na naglilingkod sa Panginoon. Oh God.
O Lord, Panginoon po, kasumunod kayo sa akin sa maiksing pananalangin. Panginoong Jesus, ako po'y nagpapasalamat, aking narinig ang pangangaral ng iyong banal na salita upang ako ay maligtas ng iyong salita. Sumasampalataya ako, naniniwala ako, at magtitiwala ako sa iyo, Panginoong Jesucristo. Patawarin mo ako sa kasalanan na aking nagawa sa iyo at sa aking kapwa. Tulungan mo ako, Panginoon, na magbago, maging mabait na tao. Panginoon, nawa ang aking mga kakilala, kaibigan, ay matuwa dahil sa pagbabago ko. Panginoon, maraming salamat. At sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Ako na lang. Taas natin ating mga. Mapagpalang Diyos, salamat po. Nandito ang mga kabataan mula doon sa Tawi-Tawi, Panginoon, at kasama din namin Panginoon Sister Alice na kanilang lula. At Lord, palayan mo rin si Brother Luis, buksan mo ang kanyang pag-iisip at pag-unawa na maging mabait na klaseng kapatid, Panginoon. Pagpalayan mo Sister Wing at ang kanyang asawa at mga anak, at narito yung kanilang mga anak. Lord, pagpalain mo po ang mga young people na ito at bigyan sila ng gabay at patnubay. Panginoon, maraming salamat. I-bless mo yung salita, si Jassy, si Lance, si Rex, si Norly, ang mga lahat sila mga young people, Panginoon, ay pagpapalain mo. Papuri luwalhati Ama, hallelujah, in the name of Jesus, lahat magsabing salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At magsabing Amen. Amen. Sige, mag-aupo na kayo. God bless. Missionaries. Okay na kayo. Ayan. So, sino na-bless sa aking... Sino na-bless sa exhortation ng ating kapatid, mga kapatid? Amen. So, nakakatuwa, nakakasunod sa feeling. No, grabe, ang powerful, mga kapatid. Di ba kayo Parang si Pastor. nagkaroon ng idea someday? Bata yun, mga kapatid, ha? Yes. Tapang, mga kapatid. So, praise God. Sobrang special nito ay kayo, mga kapatid, kasi marami tayo. At sana tuloy-tuloy nito, mga kapatid. And may tayo, mga kapatid. Awin mo tayo sa Panginoon, mga kapatid. Let's give our hands to the living God, mga kapatid. May kasi kilala nyo na ba yung isa? Kilala nyo na ba yung mga kasama nyo? Sino ba yung pag-isip? Pwede mo nga, dito sa mga kilala nyo na ba? There's the birds. Tapos, may boys. Ay, ito, bagong pangalan. Pangalan, hindi nyo pa kilala. Hindi nyo pa kilala. Kailangan alam nyo yung muna isang ano. Alam nyo, hindi nyo pa kilala. Oh, 1, 2, 3. Magkakalit na kayo ng
Come on!
iyong presensya, Panginoon ko, Lord Jesus. Hallelujah. Sana, Panginoon, magtuloy-tuloy itong gawain ito, Panginoon ko. Hallelujah. Dahil dakila ka, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na sinasamba. Ikaw ang aming Diyos na pinupurihan. Ngayong hapon, Panginoon ko. Hallelujah. Hallelujah. Yes, God, Panginoon. Pagkakas ko, Panginoon, ang participan, Panginoon. Si Sister Faith, tumandaan, Panginoon. Ang aming exhorter, Panginoon, Sister Jassy. Ang aming song leader ngayong hapon, Panginoon. Si Brother Lance, Panginoon. Ganoon rin, Panginoon, si Pastor, Panginoon ko. Hallelujah, Lord Jesus. Patuloy kami magpapalakasan sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon ko. Panginoon, I pray, Panginoon, sa leader namin na wala dito, Panginoon ko. Palakasin mo siya, Panginoon, sa Spirit mo, Lord Jesus. Hallelujah. Panginoon ko, ang mga narito, Panginoon, i-bless mo, Panginoon. Ang mga wala dito, Panginoon, i-bless mo sila, Panginoon. Ipuin mo ang kanilang mga puso, isipan, Panginoon ko. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa mga pagpupalang binibigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa salita, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa amin ngayong hapon, Panginoon. Tunay ka ang Diyos, hallelujah. Tunay ka ang Ama namin, Panginoon ko. Pinupulit, sinasambahan namin, Lord Jesus. I pray din, Panginoon, sa aming pagkain ngayong hapon, Panginoon. Bless mo, Panginoon, ang giver, Panginoon. Bless mo, Panginoon, si Brother Mike, Panginoon ko. Hallelujah. Pinagbigay ng aming pagkain ngayong hapon, Panginoon ko. Hallelujah, hallelujah. Ingatan mo siya sa kanyang trabaho, Panginoon ko. Hallelujah, praise the Lord. Bless mo rin, Panginoon, ang aming pastor, ang pastora, ang kanilang pamilya, Panginoon ko. Hallelujah, hallelujah. Yes, God, Jesus. Sinasambahan namin, Panginoon. Dinadakilahan namin. In Jesus' name we pray. Amen.